Salamat, Sister Chai, sa pangunguna sa panalangin. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Kayo po ba ay gising pa? Parang yung iba tulog eh. Amen. Kailangan po malakas. Amen. Yan ang gising. At magandang umaga po kasi napakaganda ng umaga. Bagamat malamig sa pagtulog, napakasarap na matulog, subalit tayo gumigising. Ngayon, tanghali na sa atin. So, sa mga nakaraang pong linggo ay ating pong natunghayan sa ating paksa kung paano pa rin tayo ay nasa serye ng Run the Race at kung paano po tayo tatakbo sa ating paligsaan ang buhay ng isang Kristiyano. At alam naman po natin, ang tumatakbo sa ating paligsahan, kinakailangan na tayo ay matatag. Mayroon tayong isang focus na kung saan ang lahat ng ating gagawin ay nakapaukol lamang doon sa katapusan, sa finish line. At run the race with focus last week po. Inaral po natin yan. Na kailangan na focus our eyes on Jesus, the finisher of our faith, na kung saan siya ang arkitekto ng ating pananampalataya at siya rin po ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. At alam ko naman po na ang bawat nakapokus kay Jesus ay siyang isang Kristiyanong mayroong taglay na katatagan sa pananampalataya. Kapag ikaw ay walang inaalintala sa iba, kundi ang iyong paningin ay nakapako sa ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya napapagtagumpayan natin anuman ang dalahin o kapag subukan o sa ating inarap this year 2026, bagamat iniwan na natin ang 2025, ang 2026 ang ating haharapin na matatag at mga bagay na kung saan nahaharapin natin, nakasama natin ang ating Diyos. Maaasaan po natin ang ating Panginoon. Amen. And the second week, yung pong run the race with endurance. Kung paano na tayo ay mag-endure kagaya ni Job. At napag-aralan po natin ang buhay ni Job na kung saan hindi lamang sa kasaganahan o bagay na kung saan pinagkakalooban siya ng maraming pagpapala, bagkus nasubok siya at siya po ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? At si Job po ay tao ring katulad natin na kung saan na mayroong pananampalataya na masidhi at ito po ay mayroong matatag na pananampalataya sa ating Diyos. Kung ang Diyos niya ay Diyos natin at siguradong ang lahat ng ito, bagay na haharapin natin ay ating ring kakayanin, kagaya ni Job. Amen po ba? Bagamat hindi na natin mararanasan ng kagaya ni Job, pero mga bagay na kung saan sa ating kapaligiran tayo ay apektado. At kasi po, nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Asaan ninyo na habang tayo'y nandito, mayroon tayong kakarapin na pagsubok. Sapagkat sinabi nga ng ating Panginoon sa John 63, na kung saan huwag tayong malungkot o mabalisa sapagkat sa mundong ito walang hindi daranas ng pighati kapag subukan. At tandahan naman natin, sabi nga, but take heart, I have overcome the world. I have told you these things, sabi niya. Alam niya, hindi tayo masaya kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok. Pero pinaalala na ng ating Panginoon na tayo dapat maging masaya at mayroong kagalakan. Kasi habang tayo dumaranas ng pagsubok, kung tayo nagagalak, ibig sabihin nun, kilalang kilala mo si Kristo sa buhay mo, kapatid. Ayan, sabi niya, but take heart, I have overcome the world. At napagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus yan. Amen. Yeah. And today, run the race without baggage. Yung pong bagahe o yung karga-karga natin na kung saan tumakbo tayo sa karera ng walang pabigat. Maraming pabigat na kung saan ito ay dala-dala natin this year 2026. O yung mga bagay na iniisip natin, ano ba ang mga pabigat na yan?
Alam niyo po, kung minsan ang mga pabigat na yan ay di mo namamalayan bagay na nakapokus ka sa kung ano meron ka. O kaya naman kung ano ang pinaghahabalahan mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Pero dito pa rin at ating pa rin kukunin at babasahin pa rin ang ating teksto na ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ito po ay sa Hebreo chapter 12 verse 1. Sabi nga, therefore, since we are surrounded by such a huge crowds of witness to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Tunay nga, Ikaw ay mabuti sapagkat muli naming naranasan sa aming mga buhay. Bumangon po kami, taglay namin ang buhay at kalakasan, kapayapaan at ang kagalakan ay siyang sumaamin. Sa buong linggo, Panginoon, naranasan namin, O Diyos, ang iyong pagpapala. Hindi ka nagkulang at kami po, Panginoon, ay iyong iniligtas at laging binabantayan sa lahat ng oras at panahon. Nagpapasalamat po kami, isang pribileyo na naman, O Diyos, na kami nagsama-sama at binigyan mo kami ng malalakas na paa na umakbang upang sa ganoon ay magkaroon po kami ng isang pagkakataon na ito, O Diyos, ay yung pinagkakaloob sa bawat anak mong matapat na makapagpuri at makapagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, O Diyos, aming pong alay ang aming mga sarili, ang aming will, Lord, ang aming emosyon, ang aming puso at ang aming kaisipan. Buong buhay, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa umagang ito. At hayahan mo, Banal na Espiritu, Ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin at maglagay ka ng unawa sa aming puso, maging sa aming pandinig. Ito nawa, Panginoon, ay magdala ng encouragement sa bawat isa sa amin sa spiritual naming pamumuhay. Purihin ka, O Diyos, at magdala ka rin ng kagalingan sa lahat ng may uri ng karamdaman sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Ikaw po ang aming Diyos na sinasamba. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. So, dito po sa ating binasa, sabi nga, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila na kung saan sa Diyos na kaya tinalikuran na natin ang kasalanang pumipigil na kung saan at alisin ang anumang mga hadlang sa pagtakbo natin. Bagay na kung saan na buong tiyaga tayong magpapatuloy sa takbuing inakda ng Diyos para sa pagtakbo na kung saan na bawat isa sa atin ay makatapos sa ating takbuin bilang isang Kristiyano. Kaya nga, kung dudugsugan mo pa ang binasa nating na teksto, sabi nga, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis ng ating Panginoon ang paghihirap sa krus upang hindi tayo niya ikahiya. Ibig sabihin, abang pasan-pasan niya yan at abang dala niya ang krus o bagay na kung saan haharapin niya para sa atin upang tayo ay magkaroon din ng mga katatagan na tiisan ang lahat ng pagsubok. Tiniis ng ating Panginoong yon. Bagamat ito'y alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Kaya kapatid, walang bagay na kung saan gawin mong dahilan upang hindi ka managumpay sa mga tiisin mo sa buhay at mga bagay na kung saan nadala-dala mo sa kasalukuyan. Sapagkat mismo ang ating Panginoon, ito'y ginawanan niya at tinapos sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman tayo nagiging matatag bilang isang tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Kaya nga, paano ba tayo tatakbo sa buong taon na to na kung saan at upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng tagumpay? Run the race without baggage, meaning never compromise your faith. Kinakailangan na huwag nating ipagpalit o ikompromiso ang ating mga pananampalataya kahit anong mangyari. Amen. Dito po sa Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior of customs of this world. Sabi nga, but let
God's transform you in a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kung papaano na si Pablo ay madiin niyang pinag-uutos sa mga Romano na kung saan na ito ay wag silang gumaya o wag umayon sa takbo ng mundong ito. Kapatid, sa ating kalagitnaan, gayon din ang sigaw na kung saan ng ating binabasang talatang ito na huwag tayong gumaya sa takbo ng mundong ito sapagkat ang mundong ito ay puno ng pagod, puno ng hirap, puno ng kaguluhan at walang kapayapaan at hindi lamang yan, punong-puno ng mga bagay na kung saan tila nakikipag-agawan ka sa lahat ng oras at panahon. Subalit, kung ituon natin at ating kaisipan ay ibigay at ipagkaloob sa pamamahala ng ating Panginoon, tiyak magkakaroon tayo ng kapanatagan at sapat na si Kristo sa buhay mo, kapatid. Sapagkat yan ang magdadala ng kagalakan at kapayapaan sa iyong puso. Kaya nga po, ano ba ang sigaw ng mundo? O ano ang offer ng mundo? Ang offer ng mundo ay yaong gusto niyang ipakita o ipadama sa isang tao na hindi na siya mawawala dito sa mundo, na siya ay mananatili dito. Ito ang offer niya. Bakit ko po nasabi ito? Kasi nga, ang offer ng mundo ay yaong pang material na bagay na iniisip ng bawat isa na dito ka na lang mabubuhay at upang mawala sa iyong isipan na kung saan na mayroong inilahan na buhay na walang hanggan ang ating Panginoon. Ito ang umaagaw doon sa bagay na dapat nating paghandahan ang mundong ito sapagkat ang nagpapaikot sa mundo ay walang iba kundi ang Diablo na offer ang lahat ng bagay sa makalaman na ninanais ng tao. Kaya nga, kung hindi tayo maging biyasa o hindi bukas ang ating kaisipan bilang isang Kristiyano, kung minsan tayo ay nabibihag ng kaaway, kung minsan po tayo ay napapatangay niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang mundo ngayon ay puno ng high-tech. Kaya pag binuksan mo ang cellphone, hindi mo na alam kung AI o ano pa man yung nakikita mo eh. Sa edad po ng aking apo na magna 9 years old na si Sak, sabi niya, Lolo, huwag kang masyadong maniwala sa lahat ng nakikita mo sa Facebook at sa mga messenger. Puro AI yan, sabi niya. Kaya, sabi nga niya na, ibig sabihin kapag yung ginagawa ng tao ngayon upang kumita ng pera, kahit ano, i-post nila. Gawin nilang kalahati ang tao, kalahati kabayo. Gawin nilang kalahati, pugita ang tao at napakaraming ulo. Tapos lalabas sa imbornal. Nakikita po natin, ang offer ng mundo ay iba. Subalit, iba ang offer ng ating Diyos sa atin. Amen? Na kung saan huwag tayong bumaling ng tingin kaliwa o kanan habang tayo'y tumatakbo sapagkat meron tayong tiisin na dadalhin at ang ating mga baghagingan kinakailangan alisin natin na hindi natin dadalhin. Ang mga tumatakbo po ay nagsusuot ng pit. Yung slim fit na kung saan jersey, na kung saan walang bulsang burloloy upang sa ganoon walang sumasagabal na umaad lang. Kaya wala silang bagahe. Gayon din po tayo sa pagtakbo natin bilang isang Kristiyano. Kinakailangan ang ating mga bagahe ay ating pong alisin upang sa ganoon at huwag tayong makipag-compromise. Kaya lang, mayroong mga kasabihan na sa lahat ng transaksyon sa gobyerno, kumisan kapag ayaw mo, sabi nila, hindi, padaan mo na yan sa mga compromise agreement, sa ganoon, madali na matapos yan. Bilang isang Kristiyano, huwag po kayong aayon doon sa mga ino-offer nila. Minsan sabi na, o sige, magbayad ka ng ganito, pagkatapos pahihirapan ka. Hindi, mayroong compromise agreement yan, puntaan mo si ganito, ganito, at huwag na huwag ninyong gawin yun sapagkat kayo ay igit na mahihirapan
sa iniisip ninyo habang kayo ay nakikipagkompromiso. Amen. Ang nais po ng ating Panginoon na makita tayong puro, makita tayo na kung saan na walang kompromiso sa mundong ito kahit malihit o malaking bagay man ang inihingi. Kasi sabi nga, with a new mindset, you'll run smoother, lighter, and way more productive. Tandaan po natin, sa ating mindset na kung saan na binago ang kaisipan natin, na tayo'y matibay, na tayo'y matatag, na tayo'y matuwid, at ginagawa natin kung ano ang tama, at siguradong ang pagtakbo mo bilang isang Kristiyano, ikaw ay maging produktibo. In 1 John 2:15-17, do not love the world or anything in the world. Sabi nga, the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Ito pa lang po, maliwanag na sinasabi, kung ikaw ay nagmamahal sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Ano man ang ninanasa ng laman na yan na hindi nanggagaling sa Diyos. Kinakailangan na tayo ay magkaroon na lang ng kaisipan na magkasya tayo doon sa biyaya at pagpapala na ibinibigay ng Panginoon at ito ay nagdadala ng kagalakan sa ating puso. Huwag na ho tayong maging hambog o yung mga bagay na kung saan na kumisan ikaw ay nakikipagpaligsahan sa mundo ito kapag nakita mo na kung saan na meron ng isang tao gusto mo meron ka rin. Kaya kumisan nako-compromise ang iyong pagkakristyano. Madalas kaya naman kapag nakikita mong umuunlad ang isang tao na hindi Kristiyano at ikaw naman ay hindi pa umuunlad, pagkatapos nakikita mong nasa kompromiso siya, kung minsan, ikaw ay naaatak nila. Kapatid, magpakatatag ka sapagkat meron kang takbuhin para kay Kristo. Amen. Kaya nga po, huwag nating ibigin ang mundong ito sapagkat ang mundong ito ay temporary lang. Subalit, ang ating gustong maatim sa ating buhay ay buhay na walang hanggan, na ito'y pinagkaloob at tangan na natin. Huwag ka lang uminto sa iyong pagtakbo at huwag mo lang i-compromise ang iyong sarili. Tiyak, mararating mo ang inihanda ng Diyos sa iyo, kapatid. Kaya nga, dito makikita na, the world selling dreams but God's offering reality. Temporary high versus the eternal impact. Where's your treasure? Kaya dito, kung nasaan ang kayamanan mo, kung nasaan ang pinapangalagaan mo, nandoon ang puso mo. Bantayan po natin ang ating puso, sapagkat ang puso natin, ito'y mapandinlang. At kung minsan, ito ay magdadala ng kapaamakan sa bawat isa sa atin. Kinakailangan na tayo po ay mabuhay sa realidad na inaasaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Temporary lahat yan. Nakita nyo yung ibang tao? Dahil sa paggangad nila ng yaman, sila ngayon ay napahamak. At yung iba pa nga, napakaraming sasakyan. Almost yung imported na sasakyan na mamahalin na umahalaga ng 30 milyon ay maigit 20. Kung iisipin mo, paano niya magamit ang lahat ng yon? Kahit na maging octopus siya sa daan na hindi pa rin niya kayang dalhin ang lahat ng yan. Amen po ba? Pero anong nangyari ngayon? Kumisan, kapag pinakita siya sa iyo, maaawa ka. Ang mga anak ko, special child. Special child daw ang kanyang mga anak, pero binili niya sakyan, sabi niya, yun ang mga nagda-drive. So kung ano-ano, ang mga bagay kapag ang offer ng mundo ay iyong sinundan, kapatid, tiyak, temporary lang yan. Sabi nga, at hindi magtatagal, mayroong tuldok na ilalagay ang Diyos na makatarungan at ang Diyos nating sinasamba, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na matuwid at banal na nagbabantay sa kanyang mga anak. Huwag po kayong panghinahan ng loob at huwag kayong makipagkompromiso. In 1 Peter chapter 1 verse 14 and 17, as obedient children, do not conform to the evil desire
you had when you live in ignorance. Ito po makikita ninyo. But just as we called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Banal ang ating Diyos. Kaya naman kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw rin naman ay magpakabanal at magpakatuwid. Oo, sa kasalukuyan, sasabihin nilang, banal ka ba? Hindi pa tayo banal sapagkat nandito ba tayo dito sa mundo at nakikipaglaban at nakikibagaka. Subalit, darating at darating ang panahon na ang pangako ng Diyos na tayong binanal niya, kung tayo ay mananatiling sumusunod sa ninanais niya, tayo ay hahariin niyang banal at matuwid sa kanyang harapan. Subalit, ang iba na hindi makatiis at mayroong compromise, hindi sila kakitaan ng kabanalan. Ang sabi nga ng ating binasa, so be holy in all you do. Maging banal ka sa lahat ng iyong ginagawa. For it is written, be holy because I am holy. Banal ang ating Panginoon, kaya naman lahat ng ating ginagawa, gawin nating matuwid na kapagbibigay ito ng kaluguran sa Diyos at ang tingin ng Diyos, yan ay banal sapagkat siyang mismong nagsabi sa atin, alisin natin ang evil desires and had you and live in ignorance. Sapagkat hindi tayo ignorante, tayo ay binigyan niya ng wisdom na kung saan na tinuruan niya tayong lumakad like a serpent and a dove upang sa ganoon madidistinguish natin kung ano ang mali, kung ano ang tama, and at the same time alam natin kung ano ang kaaya-aya sa kanyang harapan. Bawat isa sa atin ibinigyan niya ng talino sa pamamagitan ng banal na espiritu na nagbibigay ng konbiksyon. Kaya kung wala sa iyo ang banal na espiritu, aba kapatid, tiyak, madali kang malinlang at maraming beses na ikaw ay nagkakamali. Subalit, kung nasa sa iyo ang banal na espiritu, pag-akbang mo pa lang at pagkonsulta mo sa Diyos, laging sumasagot yan. Tiyak, aalalayan ka niya at tuturuan ka niya. Amen po ba? Lagi po natin siyang kausapin sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin na kalakip na paghingi at panalangin na mapagkumbaba at panalangin na kung saan na mayroong katapatan sa puso na hindi tayo nakikipagkompromiso sapagkat ito ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa Colossus 3:2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibaba. Ibig sabihin kung paano, set your minds on things above, not on earthly things. Bakit ito ay sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colossae? Sapagkat ikaw at ako ay hindi mananatili sa mundong ito. Mayroong inihanda ang ating amang nasa langit sapagkat tayo ay citizens in heaven. Ito po ang naghihintay sa atin. Kaya huwag nating isipin na tayo ay mananatili dito sapagkat mayroong inilahad at inanda ang ating Panginoon sa bawat anak niya. Tayo ay hindi mananatili dito sa lupa, kundi tayo ay pinaghanda niyang tahanan ayon doon sa kanyang sinabi at ayon sa kanyang pinauna sa atin doon sa John 14 verse 1 to 3. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Kung hindi sana, sabi niya, ako ay mauna na at ipaghahanda ko kayo ng tahanan. At sa bahay ng aking amay maraming mansyon. Kapag naihanda ko na yon, ako ay muling babalik. Susuguin ko kayo. Sapagkat ang gusto ko, ang sabi ng Panginoon, kung saan ako ay nandun kayo. Basahin niyo po yon. At tiyak, nalalaman ninyo, yun ang gusto ng Panginoon sa iyo, kapatid. Inihintay ka niya. At alam niyang hindi kanya gustong manatili dito. Sapagkat kung saan ang Panginoon na siya ay ngayon nananatili doon, ay gusto niya ikaw rin ay naroon. Amen. Kaya, huwag tayong magbigay o mag-compromise sa ating pananampalataya. Yung pangalawa, sapagkat alam natin, temporary earth, eternal heaven, live holy, live like home. Kung tayo ay nabubuhay ng banal dito, para lang sa langit, yung parallel yan. At tinuro sa panalangin sa atin yan na kung saan kung ano ang sa langit ay dapat ganoon dito sa lupa. Sa langit ba nagkakagulo? Wala po.
Payapa ang mga nakatira doon at lahat ng nasa langit ay mayroong kagalakan. Pero dito sa lupa, puro kaguluhan at puno ng kasalanan. Subalit, ang ninanais ng Diyos, kinakailangan na tayo ay makaranas din ng kagaya na nangyayari sa langit. Temporary earth, eternal heaven. Live holy, live like home. Amen. So, pangalawa, run the race without baggage, meaning avoid comparing yourself. Huwag mong ikumpara, kapatid, ang iyong sarili sa iba. O, huwag kang mag-isip ng mga bagay na kung saan lagi mong tinitingnan ang iba o ang iyong sarili na lagi mong tinitingnan na nakaigit sa kanila. Kaya kapag sila'y nakaigit sa iyo, mayroon ka ng sakit na papasok sa iyong isipan at puso, yung inggititis. Sakit po yan. Amen. Hindi ho madaling gamutin ang inggititis. Sapagkat habang yan ay lumalaki at habang yan ay nilalagay sa iyong isipan, ikaw ay minamaneuver niya kung papaano ka lumakad at kung paano mo ito gustong makuha o malampasan pa ang ibang tao. Kaya nga, avoid comparing yourself. Galatians chapter 6, verse 4 and 5. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else, or each one should carry their own load. Dalhin mo ang iyong sariling dalahin, kapatid. Ano ba ang dalahin mo sa kasalukuyan? Kung ang dalahin mo ay pananampalataya, dalhin mo yan na mayroong katatagan. Habang ikaw ay tumatakbo, palaguin mo ang iyong pananampalataya. At huwag kang gumaya sa mga nasa mundo sa kasalukuyan. Sapagkat kapag iyan ay iyong minanage na mabuti ang iyong karakter bilang isang Kristiyano, tiyak alam mo kung ano ang daladala mo. Pananampalataya na mayroong malalim na relasyon sa Diyos, ugnayan, at ikaw ay nagiging matatag. Anuman ang tukso na nakapalibot sa iyo ay hindi mo ito pinapatulan. Kaya avoid comparing yourself. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili. Dati kasi, pastor, nung magkaklase kami ng high school, tinuturuan ko pa yan sa totoo lang, sila pa yung nagkokopya sa akin Pero ngayon, executive siya. At nalampasan niya ako. Kung minsan, meron tayong comparing na gano'n nung nag-reunion ang buong high school doon sa Dabcat. Kasi tapos po ako ng high school sa Don Honorio. Aba, yung kaibigan na kaklase namin o kabats namin na hindi naman gaanong kagalingan sa pag-aaral at alos nakakapasa lang. Ang ginawa niya sa amin ay pinakitaan kami ng nakakamangha. Dumating siya sa Don Honorio na naka-helicopter. Totoo ito. Kala namin kung sino ang naka-helicopter na dadapo at pagbaba niya ay yung kabats namin na si Regala, na siya pala ay nakatisod ng mga apon at siya ay naging isang kontraktor. Pero ewan ko ngayon na matagal na yung nangyaring yun, almost 9 years na at hindi na kami nagkomustahan. Kasi nga, instead na kami ay hindi nabulabog kami doon sa alikabok na pagdapo ng kanyang helicopter. Alam niyo po, kung minsan ganito ang tao mayroong comparison. Kinukumpara mo ang iyong sarili. At tandahan natin, kapag yan ay dumarating sa ating puso, kinakailangan na mayroon na tayong pangontra. Yung pangontrang yan ay alalahanin natin na mayroon tayong buhay na Diyos at ang Diyos nating sinasamba ay isang Diyos na may orderly na pinagkakalob sa buhay mo, na inaayos niya ang buhay mo at sa proseso na kanyang ninanais ay sumunod ka. Huwag kang masyadong magmadali
Kasi kapag nakita mo ang ganyan, nagmamadali ka eh. Kabobuhan na mo, hindi maka-helicopter yan. Ako, lumaya pa yung sakyan ko. Hanggang ngayon, alam niyo po, kapag nandun na sa ating kaisipan ng mga ganyan, tiyak, may istorbo tayo bilang isang Kristiyano. Amen? Kaya sa umagang ito, matuto tayo. Sabi nga, without comparing themselves to someone else, for each one should carry their own load. At hindi aksidente na ikaw ay tinawag at pinili ng Panginoon sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan, kapatid, marami ang tinawag, subalit kakaunti lang ang napili. Therefore, kayo ay mapapalad sapagkat kayo ay pinili upang maging alagad ni Kristo, upang maging tagasunod ni Kristo, upang sa ganoon ay maranasan natin ang kapayapaan, maranasan natin ang kagalakan sa ating puso, kahit hindi sapat sa material na bagay. Sapat na si Kristo sa buhay natin. Ito ang hindi nahiintindihan ng mundo. At ito ang hindi nila alam kung saan nanggagaling sapagkat hindi pinabatid ng Diyos sa mga taong hambog na nagmamataas at mga taong hindi kumikilala sa Kanya na akala nila sa kanilang kalakasan at kakayaan doon nila nakuha ang mga bagay na katagumpayan. Nakalimutan nila sa isang ugat na pipisilin ng Diyos sa kanilang ulo, sila ay gulay na. Madalas ganun ang tao. Pero bilang isang Kristiyano, lagi nating pinagpapasalamat kung ano ang meron tayo. Amen? Kaya nga, dito, ayahan po natin ang pagtakbo sa karera na walang pabigat. Ayon sa asiping ito ay nangangahulugan na sadyang pagwawaksi sa mga masasamang pagnanasa. Kung ito po ay ating iimayin na kung saan na sa ipinagkaloob sa atin. At dapat nating surihin ang bawat ginagawa. At kung mabuti ang ginagawa niya, tiyak, sigurado nga magkakaroon po tayo ng isang magandang resulta sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga, wag na wag ho tayong karoon ng mga isipan na kung saan na ikukumpara mo ang iyong sarili kung ano meron ka o kaya kung ano ngayon ang iyong status sa buhay. Basta tandahan po natin, bilang isang anak ng Diyos, tayo po ay kakaiba sa kanila. Amen. Kaya sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves. They are not wise. Kikita po natin at kung ang ating pagbasa dyan ay makikita natin kung papaano na hindi sila marunong o sila ay mangmang. Sabi nga, hindi natin binilang, sabi dito, na kung saan o kinukumpara ang aming sarili sa mga iba, mataas ang tingin nila sa sarili, mga angal sila dahil sinukat nila at kinumpara ang kani-kanilang sarili. Kaya dapat sa atin, tayo ho ay magkaroon ng kapanatagan sa ating status quo upang sa ganoon, habang tayo ay tumatakbo, ang dalahin natin ay isang matatag na kung saan na mayroong pananampalataya at tiyak ikaw ay makakatagal sa labanan, kapatid. Tiyak po yun. Pero kung magpaabala ka, ay nasa sayo, pipiliin mo kung ikaw ay hindi umusad ng pagsulong sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya upang takbuhin natin ang karera ng walang pabigat, sa pamamagitan ng 2 Korinto na ating binasa, sabi nga, dapat mong kilalanin ang paghahambing ay isang kamangmangang espiritual at isang hindi kinakailangang pabigat o bibigyan diin ni Apostol Pablo na kung saan ang paggamit ng mga pamantayan ng tao o ng ibang tao bilang iyong sukatan. At kaya nga, mayroong
bagay na kung saan na, kung minsan ito ay nagdadala pa ng pagliis ng ating pagtakbo bilang takbuin sa ating Panginoon. Kapatid, sa pagwaksi natin bilang isang tumatakbo o bagahing daladala natin, kailangan po na ito ay pinalaya na tayo ng Diyos, kaya tayo ay tunay na malaya sa mga bagay na ito. At huwag mo nang balikan pa sa iyong isipan ang mga bagay na kung saan na hindi nakapagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya huwag mong ayahan na ikaw ay matangay ng panukat ng ibang tao. Kahit na insultuin ka. Minsan pa nga, insultuin ka. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Hanggang ngayon, kung ganito ako. Basta't alam ko, nakasama ko ang Diyos na ako ay may paglakad at may pagtakbo. At tatapusin ko ang takbuhin ito sapagkat ang nakalaan sa akin ay buhay na walang hanggan. Ito o. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa aklat po ng James chapter 3 verse 15 and 16, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such as things are earthly, spiritual, and demonic. For wherever it is jealousy and selfish ambition, there you will be find disorder and evil of every kind. Alam niyo po, kasi sa pagkukumpara mo sa iyong sarili, kung minsan papasok ang inggit, ito ay demonic. Kapag andyan ang kaisipang iyan ay nagdudulot po ng disorder yan kahit sa taanan. Isipin ninyo, magkakapatid na lang kayo, isang laman, isang dugo na pinanggalingan sa iyong nanay. Kapag nakita ninyo na marang mayroong ibang pagtingin ang iyong nanay sa bunso, lalo na kung kayo ay 8, kami 8. Di bali sanang kung 2 lang kayo, hindi masyadong alata yun eh. Pero kapag kayo ay 8, maraming magrereklamo, ang 7 magrereklamo sapagkat nakatingin sila sa isa. Kaya kung minsan, anong mangyayari sa taanan? Disorder. Magulo. Amen po ba? Ang jealousy ay nagdadala po ng kaguluhan sa taanan. Kapag mayroong nang inggit, sigurado, ito ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mayroon ka bang inggitis? Paalis mo ang inggitis na yan sa ating Diyos sapagkat siya lang ang makakaalis niyan, kapatid. Huwag mong ayan na manatili yan. Kasi kung minsan, sabi nga, na kung saan nakwento ni Pastor Manny, sino ba ang madalas na magdadala ng bagong uso? Halimbawa, nakita ng isang tao na meron siya, pagkatapos uso siya, ay ang ganda ng kanyang kasuotan na gusto ko rin ganon, sabi niya. Alam niyo po, kung madalas po ang nakakakita o alam ko kasi bilang isang exporter at kapag kami ay nag-aanap ng trending, ang focus po namin at kaisipan at mata ay nakatuon sa Italy. Kasi siya yung nangunguna sa trending, yung Italy. Sasabihin na, halimbawa, yung uso yung bell bottom sa Italy, magbe-bell bottom din ng Philippines. Uso yung pit na suot, magpipit din. Ganun, kahit sa mga furniture, ganun din ho. Iba ang Italiano. Sila yung trending, sila yung nangunguna sa trending, kaya sila yung nagpapauso. Pero, madalas na sumasabay dito, mga kabataan, amen. Yung mga kabataan, madaling matangay ng uso-uso o kung saan na ikinukumpara ka na sarili. At sabi ko nga, nabanggit ko nga kagabi, kung minsan iba't ibang klaseng gupit ang nauso. Mayroong yung, kahit na hindi ka na magsuklay, nakasangi ka kagad. Parang may ukay na dito. O yung iba naman, mayroong gupit na broccoli. Sa mga lalaki, yung satchat dito, pagkatapos, nakaano dito. Kung nauso ang broccoli, nauso. Yung iba, magpapagupit lang ng broccoli at saka cauliflower. Hindi yung totoo ito, nakakatuwa, pero totoong ginagawa ng mga kabataan ito. Subalit tayo bilang isang Kristiyano,
kung ano ang itinuro sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nako-kontento tayo doon sapagkat ang tingin natin ay pamantayan na nakakaigit na mataas kahit sa lahat ng pamantayan sa mundong ito. Di baling nauulian tayo sa nangyayari sa mundo, basta't yung pamantayan pa rin ng Diyos ang sa ating ilagay sa ating ulo. Amen. Ito po, sigurado, ikaw ay magkakaroon ng mga bagay na ikagagalak ng Diyos sa paningin niya sa iyo, kapatid. Kapag ganon ang ginawa mo. Kaya, wag na wag ho tayong magkaroon ng kumpara sa ibang tao. O yung iba naman, sasabihin niya, mas masipag ko kaya. O kaya, mas masantig ko boses kaya, pero nang kaya, pang papaglid da. Kaya kinakapampangan ko ito para hindi magalit yung iba. Kung minsan, parang paus siya, pero sasabihin niya, ba't siya yung pinaglid? Mas magandang ang pagkanta ko sa kanya. Kapag ako'y kumakanta, nakikita ko, lumuluha yung mga tao eh. Pero bakit siya yung ginawang song leader? Minsan meron po tayong ikinukumpara, hindi natin alam na tayo ay dapat sumunod doon sa ninanais lang ng Panginoon, na maging mapagkumbaba tayo at marunong tayong tumanggap sa mga bagay na kung saan na inililid ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ito ang pinakamainam. Huwag na huwag mong tingnan ng ibang tao, kapatid. Lalo na kung hindi mo siya kaya, baka ikaw ay madisgrasya. Isa na ina-underestimate mo pa. Kaya dito makikita po natin kung paano na sinabi nga ni James, for wherever is jealousy, is selfish ambition, you will find disorder and evil of everything kind. Siguradong disorder at hindi ka makausad-usad ng mabuti sapagkat kaguluhan ng sayong isipan, walang kapayapaan, laging kompetisyon at nakakalimutan mo na mayroon kang takbuhin na daladala sa iyong sarili na ang finish line na inaangad mo ay hindi mo matapos sapagkat ikaw ay nagkukumpara sa ibang tao. Kaya nga, kumisa na, mayroon ako narinig sa aking mga siyo, sabi na, Pastor, tagal na nilang Kristiyano ngayon, hanggang ngayon, ganyan pala yung kalalagayan nila. Kapatid, sabi ko, tingnan nyo ang kanilang mga spiritual na pamumuhay. Kung ang ating mga kapatiran sa kabuhayan ay hindi pa rin umaangat ngayon, huwag natin silang i-judge. Hintayin natin ang Panginoon. Kasi di natin alam, basta't ang ating pinagmamasdan doon kung paano niya pinamumuhay ang kanyang spiritual na pamumuhay. Minsan, makita mo na sasabihin ng iba, kaya sila hindi umunlad kasi ganun. Huwag mong sabihin yan. Sa alip na magkaroon ka ng isang kaisipan na panalangin na nakikita mo at tulungan mo kung ano ang gusto niyang maatim sa kanyang buhay. Huwag mo siyang i-estimate, i-underestimate. At sapagkat sabi nga ng ating Panginoon na sa aklat ng Santiago, kung aking natatandaan in chapter 2 verse 5, sabi nga, pinili ng Diyos ang mga mahirap sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at tagapagmana sila ng kaariyan ng Diyos. Andahan niyo, kapatid. Umisan, pinili ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin na kung saan na siya ay iyong inuusgaan dahil sa kanyang pag-ugali na akala mo hindi sila umunlad dahil sa kanyang katayo ang espiritual. Tingnan mo ang kanyang espiritual. Baka naman, kumisan, nakakaigit pa siya sa iyo. Kaya lang, kung sa material na pamumuhay mo siya titingnan, nagkakamali ka doon. Tanging ang Diyos ang nakakabatid sa kanyang kalagayan at hindi ikaw. Ang tanging pwede mong gawin kung talagang ikaw ay tunay na Kristiyano, habang siya ay tumatakbo sa kanyang dalahin bilang isang Kristiyano, tulungan mo siya bilang isang nakakaintindi at wag mo siyang i-underestimate. Amen po ba? Tandaan po natin, andyan ang mga mahirap. Kung puro mayaman tayong pare-pareho, anong mangyayari? Baka babao ang tahanan mo, wala na maglilinis. Wala ka nang makuha na katulong. O kaya naman na wala ka nang mautusan, wala nang magdadriver. Kung wala kang sasakyan, paano? Siyempre, hindi na mamamasada yan. Kaya wag mo nating i-estimate ang gano'n sa ating buhay. Amen? Bagkus matuto tayo kung ano
at saan inilagay ng Diyos ang isang tao, tingnan natin ito, kinakailangan bilang isang Kristiyano, maging malawak ang ating pagkaintindi. Hindi yung judgmental ka. Baka ikaw ay isama ko kay Vic. Bawal ang judgment. Yung judgmental. Kaya, tandaan po natin, wala sa atin yon. Alam ko, sa Calvary, wala yon. Amen? Uy, wala sa Calvary yon. Sa iba siguro nandun, pero dito sa Calvary, wala yon. And, last, sabi nga, run the race without baggage, meaning learn to forgive quickly. Walang nag-amen. Gusto nila matagal. Sabi nga rito, kung papaano matutong magpatawad agad-agad, amen. Dito po, makikita natin, at alam naman natin ang turo ng panalangin ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 12, anong sabi? Forgive us our debts as we also have forgiven our debts. Amen. Ito ang sinabi doon sa turo sa ating panalangin. At sa dulo noon, kung papaano, ito ay sinabi na ng Panginoon na kung saan in Matthew 6, 14, 15, anong sabi dito? Kapag hindi ka nagpatawad, for if you forgive men when they sins against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men's sins, your Father will not forgive your sins. Therefore, we need to learn to forgive quickly. Ay, yung iba ayaw talaga. Hindi ko sila makumbinse. Iinom muna ako, kukumbinsihin ko kayo. Kasi po, kaya kailangan tayong mag-forgive quickly sapagkat kapag pinatagal mo yan, kapatid, ikaw ang agrabyado. Ikaw pa rin ang magdadala ng bigat. Sige, basahin natin yung Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. Dito, sabi nga, And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Kaya patatagalin mo pa ba yan? Sabi nga, and don't sin by letting anger control you. Kasi kapag ikaw ay may dala ng hindi nagpatawad, iyan ay dala-dala mo at nabibigatan ka, kapatid. Sapagkat ikaw ang nahihirapan at hindi yung taong hindi mo pinatawad. Kung minsan pa nga, yung nagagrabyado sa iyo, pag natutulog yan, umihilik pa . Pero ikaw na nakakaisip na naagrabyado, hindi ka makatulog magdamag. Galit na galit ka. Best friend kaya pa mo, bigyan na ako. Sabi niya, best friend ko siya, pero bakit gano'n ang ginawa niya? Inagaw niya ang boyfriend ko. Kasi kung minsan, alam niyo po, kapag hindi tayo nag-forgive ng madali, dala-dala natin yan. Parang mayroon tayong tinik na nakalagay dito. At mahirap po yun. Kasi ang taong mapagpatawad, makita mo siya laging masaya at may kapanatagan sa puso. Kung saan siya pupunta o kung saan man lugar siya tutungo, parang dala-dala niya ang kagalakan, yung kasiyaan sa kanya. Pero kapag hindi nagpapatawad ang isang tao, alam na alam mo, malungkot siya, madilim, at hindi nagniningning ang kanyang liwanag. Amen. So, huwag nating patagalin, sabi nga rito, huwag nating hayaan na bumaba ang araw upang hindi natin patawarin ang ating kapatid. Sapagkat sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root, bitterness grows up to the trouble, you corrupting many. Nakita ho ninyo dito kung papaano, sabi nga, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Yung pagtanggap mo ng biyaya ng Diyos na hindi ito mawawala. Watch out, sabi niya, lason yan. Lason na kung saan na ito ay ugat ng kung saan ito ay parang cancer na nakabaon sa iyong dibdib.
sapagkat bitterness grows up to the trouble, you corrupting many. Minsan pa nga, ang isang tao na madalas, yung taong na-offend, kapag siya'y umalis, mang-aawa sa ibang tao. Sasabihin niya, ano naman ang ginawa nila sa akin? Alam mo yung ginawa nila sa akin? Ganito, ganito. Hindi naman niya ikukwento ang mali niya, kaya siya ginawan ng isang desisyon na hindi muna siya mag-ministry. Pero ang ipagkakalat niya yung kanyang sarili. Yung namang mga walang kaisipan na kung saan hindi man nila itinanong kung totoo, ganun ba? Oo nga no. Ayan. Darami na yan. Kaya parang lason, parang kanser nakakalat sa iba't iba. Alam niyo po, kapag may pumunta sa inyo na nagsusumbong na parang ang sumbong niya ay inapis siya, alamin niyo muna kung anong nangyari. Baka kayo ay matangay at mapasama pa kayo doon sa kanyang lason na daladala. Amen. Hindi, wag muna kayong sumang-ayon na baka naman kasi may ginawang mali. Kaya tandaan po ninyo, ang isang tao na nagdadala ng depensa sa kanyang sarili, sigurado mayroong mali na hindi sasabihin sa kanyang sarili yan. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang sarili kahit papaano. Amen. Colossians chapter 3 verse 13, ano sabi? Sabi niya, make allowance for each other's fault and forgive anyone who defends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Kaya kapag nagkamali at nagtapat ang isang kapatid na kung saan na nagkamali man siya ang isang kapatid, pagkatapos humingi ng tawad sa iyo, patawarin mo. At lagi mo siyang bigyan ng pagkakataon na siya ay mahalin at ipamalas yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Huwag mong, sige, minsan ka pa magkamali. Huwag mo siyang bilangin. Kasi kung bibilangin ka ni Jesus, yung bilang mo, baka hindi sasayad sa iyong talampakan at hanggang ulo ang ginawa mong kamalian. Subalit ang ating Panginoon, ginawa niyang ikaw ay kanyang patawarin. Pastor, Diyos yun Yun nga Diyos nga nagpatawad, ikaw pa nga na tao lang. Babaligtarin ko kayo ngayon. Kasi kung minsan, tao lang ako, sabi niya. Diyos nga siya nagpatawad. Ikaw, tao. Bakit? Tao ka lang. Hindi mo kayang patawarin. Kung minsan yun ang ginagawa nilang dahilan tao lang ako, hindi ako Diyos. Yun nga Diyos na nga siya. Diyos na kataas-taasan. Diyos na kung saan na makapangyarihan. Siya ang Diyos na nangunguna sa lahat pero nagpatawad. Pero ikaw, tao na napakaliit at tao na kung saan na puno ng kasalanan ay hindi marunong magpatawad. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na kapatid. Kailangan sumagot naman yung isa, ikaw rin. Kasi akala ng isa, obserto ko. Sabihin mo, ikaw rin. Kaya po, learn to forgive quickly. Amen? Hindi pa rin ako busy. Isa pang inom siguro. Kailangan po, madali ang ating pagpapatawad sapagkat ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Luke chapter 17 verse 3-6, anong sabi? So, watch yourself. If your brothers and sisters sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 70 times come back to you, saying, I repent, you must forgive them. The apostle said to the Lord, increase our faith. And he replied, if you have a faith as a small mustard seed, sabi nga rito, faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will be obey you. Dito po, alam niyo po bakit mustard seed ang sinabi ng ating Panginoon? Ang mustard seed ay napakalati. Napakalihit. Amen. Napakaliit ng mustard seed na kung saan ito ay buhay. Kapag iniulog mo sa lupa yan, buhay yan. Siya ay lalago at lalaki. Ibig sabihin, kung meron kang buhay na pananampalataya,
tiyak kaya mong magpatawad. Yan. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po ba, sabi nga rito, you can say to this mulberry tree. Bakit mulberry tree ang sinabi ng Panginoong Yesus na inalimbawa rito? Be uprooted and planted to the sea and it will be obey you. Sapagkat ang mulberry tree, ang kanyang ugat ay napakayabong sa lupa. Kung nakikita niyo halimbawa yung daon niya ganito lang pero yung ugat lalampas yan, times 2. Hindi mabubuno yan. At hindi lamang yon, may karakteristik ang mulberry tree. Ang karakteristik ng mulberry tree, nag-ugat siya, hindi litaw sa lupa. 2 feet below, gumagapang yan. Yan kagaya rin ng kasalanan, na ang kasalanan ay hindi nakikita at tago. Subalit ito ay napakatindi. Kaya kailangan na ito ay iyong ilabas, kapatid. Amen! At ang mulberry tree, ginagawang kabaong. At that time, napakagandang kabaong at ang nasa loob ay bulok na bangkay na naaagnas. Kaya dito, ang sabi ng ating Panginoon na sinabi niya, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will be obey you. Kung meron kang buhay na pananampalataya. Kapag hindi mo kaya, kapatid, humingi ka ng pananampalataya sa Diyos. Ang wakas po, alam niyo po na ako last 3 months ago, nakalimutan ko na ito. Maring marinig ba niya ako at total pinatawad ko na siya at siya. Magkaibigan kami, magkumpare, inaanak ko yung mga anak niya. Minsan na mayroon akong binebentang lupa sa kanya at hindi niya nabayaran, inuulog-ulugan. Hanggang nasa abroad ako, hindi pa rin niya binayaran. Pagkatapos tumawag siya, sabi niya, yung alaga ng lupa na binibigay ko sa kanya, 1.2 lang, pero 300 pa lang nabigay niya. Sabi niya, tama na raw yung perang yon, yun ang kabayaran. Kasi raw, yung pambili raw yun na yun, na inutang niya ng 5-6 at pumatong at ganun nakalaki daw. Parang, at pagkatapos sabi niya, sapat na yun daw. Eh, yung nangyari pala, pinalilipat niya yung titulo with 3 years na pinalilipat. At dahil hindi niya nabayaran ng 3 years, ako naman ay, bago ako pumunta ng Dubai, ay pumunta ako ng Register of Deed. Ang ginawa ko ay, pina-annotate ko na lost title. Di ko alam, pagpunta ko ng Dubai, pinalilipat pa nila sa kanilang pangalan na hindi pa man bayad, wala pa man deed of sale. Eh, pagdating ko, tinapon sa akin, wala palang kwentang papel na yan eh. Di man ino-honor sa Register of Deed. Bakit? Eh, pumunta kami ron, nilalakad namin, di man nila tinatanggap. Wala raw kwenta, may annotation. Tingnan mo ang ginawa ni Lord sa akin bago ako umalis noon. At alam niyo po, para hindi lang kami mag-away, sabi ko, ibalik ko yung pera mo, ibalik mo sa akin ang titulo. Dinoble ko yung pera. Dinoble ko. Matapos ko dinoble yung pera niya, nakalimutan ko na yon, almost 2 years. Eh, dahil lumipat na kami ng bahay, may biniling lupa si Jericho, naggawa kami ng malihit na kwarto, doon kami, umalis na kami kasi yung bahay niya sa dulo at sa dulo, sa gitna yung sa akin. Halos 6 na bahay lang ang ano na. Eh, nabalitaan ko sa ibang tao pa, no, sa mga bina-Bible study ko. Nagka-cancer pala ang asawa niya at siya ay untik nang mamatay sa kanyang diabetic at saka, alam mo, sinabi niya sa mga kaibigan ko sa mga bina-Bible study ko, parin Jun, masika na niya kay Diyos, Di ko alam na nangyari yung, mayroon pala silang ganoon na pangyayari na nagkaroon silang cancer. Alam niyo po, nung nabalitaan ko yon, pinuntahan ko sila. Ako mismo ang pumunta sa kanila pagkatapos sabi, kalimutan niyo na yon. At matagal na nangyari yon. Mare, pinatawad ko na. Umaagugol sila ng iyak. At tapos pinag-pray ko sila, pinagpala ko sila, sabi ko, Lord, mula ngayon sa araw na ito, pagalingin mo si kumari ko. Alisin mo po yung cancer.
Nagkikimo siya ng 2 years. At praise God, sabi nila, pre-cancer na lang siya ngayon. At yung lalaki naman parang tumanda talaga. I mean, kasi kung minsan, bagay na pinatawad mo na nasa hindi mo alam, wala kang bit-bit na ano pa man. Pero sa hindi mo alam na kaparaanan, kung minsan, i-reveal ni Lord yan. At napakagahan po. Mismo ako na sabi ko nga, huwag niyong isipin yon, mahal ko kayo at walang nasira sa ating relasyon. Umaagugol silang mag-asawa na, pare. Kahit na hindi sila hindi ko man marinig na parang umingi silang tawad sa Panginoon, pero sorry, okay na yon. Alam niyo po, kapag po dala-dala natin ang pag-iiganti, ikaw mismo kapatid, hindi ka matatahimik. Di lamang po yan, wala nang oras, meron pang isa. Binatawad ko rin, ganun din ang mangyari. I mean, dito sa mundong ito, kapag hindi ka nagpatawad, kapatid, hindi ka patatawaran sa langit. Kaya sa umagang ito, kung mayroon ka pang hindi pinatawad, call attention sa ito. Patawarin mo na siya. Kung kaya mong puntaan o kaya mong tawagan by cellphone, sabihin mo na siya pinatawad mo na. Sapagkat ito ang kanyang sinasabi, be uprooted and planted in the sea and will it obey you. Kung mayroon kang malihit na pananampalataya sa Diyos, ayahan mong lumakiyan at mabuhay. Sa ganoon, siya rin naman ay mailapit mo sa Diyos. Sana po, bawat isa sa atin, matuto tayong magpatawad. Sapagkat ito ang iniingi ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Di ka pwedeng tumakbo na dalain yan, kapatid. Bagai yan. Sapagkat, pagdating mo sa dulo, sasalubungin ka ng Ama, ang sabi niya, di kita pinapatawad sapagkat hindi ka nagpatawad. Di pa rin tapos ang race mo. Kaya, walang kwenta. Kailangan, sa takbuhin natin ito, this year 2026, matuto tayong magpatawad. Sa ganoon, ang ating buhay ay pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ka, sigurado. Kaya nga, bawat isa po sa atin, kung meron man, sabihin mo, Lord, bigyan mo po ako ng buhay na pananampalataya, patatagin mo ang loob ko upang mapatawad ko ang taong ito. Kung minsan sumasagi pa sa isip mo, masakit ang kanyang ginawa, parang bumabalik, lagi mong ipanalangin, Lord, patatagin mo pa ang aking pananampalataya. Lagi mong sasabihin yon, mga apostles, anong sinabi nila? Lord, increase our faith. Kung tayo na mahina, lagi nating iingin sa Diyos, Lord, increase our faith to forgive. Increase our faith to forgive, Lord. Upang sa ganoon, maranasan mo ang pagpapala ng Diyos. Dadalo yung pagpapala niya at siguradong-sigurado, ikaw munang makakaranas ng kapayapaan, kagalakan sa buhay at awak ng Diyos ang iyong buhay na mayroong proteksyon. Kaya hindi po ito aksidente na sinama ng ating punong pastor ang point number 3, learn to forgive quickly. At huwag niyong sabihin, kapatid, may proseso ang pagpapatawad. No. Walang proseso ang pagpapatawad. Tanging ang pagpapatawad, ang sabi ng ating binasa, dito, ulitin ko bago tayo tumanggap ng banal na punan, sabi nga, so watch yourself if your brothers and sisters against you, rebuke them. Turuan mo siya. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 70 times come back to you saying, I repent, you forgive them. Then Apostle said to the Lord, increase our faith, Lord. Ang sabi nila, increase our faith. He replied, if you have a faith, a small mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will be obeyed. Maliwanag po na ang ating Panginoong Hesus siyang nagsabi nito. Kaya nga kapatid, isipin mo, 7 times 70.
Hindi ko natatawagin si Parin Jack dito. 490 days. 1 year is equivalent of 365 days. Over pa po yung 349 days o 449 days. Meaning, kung araw-araw na nagkakasala ang iyong kapatid, higit lalo kung siya ay sa church, patawarin mo siya, at siya ay i-rebuke mo. Turuan mo siya upang siya ay matuto. Amen! Ay, yung iba, ayaw pa rin, bahala kayo. Kung kayo'y may impyerno. Kaya nga, sa ating aralin, run without baggage, never compromise your faith, avoid comparing yourself, learn to forgive quickly. In 1 Peter chapter 5, verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Amen. Alam niyo po, tayo po ay pinangangalagahan ng ating Panginoon. At tayo ay Kanyang sinusubaybayan sa lahat ng oras. Kapatid, run without baggage. Alisin mo na ang bagay niyan. Sapagkat ang bagay niyan ay nagpapabagal sa iyo sa iyong pagtakbo. Kung ikaw ay walang bagay at ikaw ay tumatakbo patungo sa Diyos, ikaw ay banal, malinis at matuwid, ikaw ay makakarating doon sa iyong patungo. Well done, my good and faithful servant. Come to me. Sasabihin ng ating Panginoon. Sige po, tayo po'y tumayo. Salamat po aming Diyos sa